Magandang umaga po sa lahat. Welcome sa ating press conference para sa minamataan nating bagyo na si Tropical Depression Guring. Makakasama natin ngayon ang mga DOST Pag-asa officials na sina Dr. Bonifacio G. Pawelas, Deputy Administrator for Operations and Services, Mr. Jose Daniel C. Suarez, Office of the Deputy Administrator for Administration and Engineering Services, Mr. Christopher F. Perez, Officer in Charge of the Weather Division, Mr. Berlin V. Mercado, Officer in Charge of the Hydrometeorology Division. Now to give you the updates of the Tropical Depression Guring, may we call on Ms. Loridin de la Cruz Galicia, Weather Specialist. Magandang araw hong muli sa ating mga kababayan. Discuss po muna natin ang update dito sa Bagyong Guring. Ang ikapito pong bagyo sa loob ng ating area of responsibility ngayong taon. Kaninang alas 2 ng umaga ay nabuo nga po ito bilang isang ganap na bagyo from LPA o low pressure area at ngayong alas 10 ng umaga huling namataan ng kanyang sentro sa layong 300 km silangan huyan ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na 55 km per hour near the center at ang kanyang pagbugso po umaabot pa sa 70 kilometers per hour kung kaya't kung mapapansin natin, tropical depression po ang kanyang category sa ngayon. Ang kanyang movement ay north-northwestward o hilaga-hilagang kanluran at mabagal po ito sa ngayon. Kung mapapansin din natin, yung southwest monsoon patuloy ring nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At base sa ating latest satellite, concentrated yung mga pag-ulan dito sa western section ng Luzon at maging ilang bahagi ng Visayas. So again, maliban po dito kay bagyo, meron pa po tayong southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Update naman, tungkol naman po sa magiging track nitong si Bagyong Guring, in the next 24 hours, posible na ang kanyang sentro ay nasa layo na po ng 255 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. So in the next 12 hours, generally northwestward ang kanyang movement and then bahagya po itong babalik. Papunta po siyang southwestward at dito nga sa 255 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. And by that time, ina-expect natin na ang kanyang category ay tropical storm na po. Samantala, in the next 48 hours or 2 days from now, inaasahan natin na mag-i-intensify ito into a severe tropical storm at ang kanyang sentro ay pwede pong makita natin sa layong 315 kilometers silangan huyan ng Apari, Cagayan. Samantala, in the next 72 hours or 3 days from now, malaki ang tsansa na ang sentro nito ay nasa layo na po ng 320 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan bilang isang typhoon na po by that time. So kung makikita natin yung progression ng bagyo, malaki po yung tsansa na mag-i-intensify pa o lalakas pa po ito sa mga susunod na araw. Samantala, in the next 96 hours, inaasahan natin ang kanyang sentro ay nasa layo na po ng 535 kilometers silangan pa rin ng Tuguegarao City. Pero kung mapapansin natin, medyo palayo ito ng konti. At meron din siyang pattern na ginagawa, parang nagluluk po ito yung kanyang sentro. So parang iikot lang po siya dito sa sa Philippine Sea o sa parte na ito ng ating karagatan. And in the next 120 hours or 5 days from now, base sa ating forecast, ito pong si Bagyong Guring ay nasa layo na po ng 505 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Ibig sabihin po niya, sa susunod na 5 araw, malaki ang tsansa na itong si Guring ay dito lamang po ito sa Philippine Sea mananatili at mag-i-intensify o lalakas pa po ito. Kaya't monitoring ang ating advice sa ating mga kababayan. Samantala ngayon ay wala pa pong signal o tropical cyclone wind signal na nakataas sa mga bahagi ng ating bansa. Pero posible po na tonight o bukas, ngayong gabi o bukas, ay posible pong magtaas na ng signal lalo na kung mag-westward ang kanyang direksyon sa mga susunod na oras. Samantala sa heavy rainfall forecast naman natin, dahil nga kinoconsider natin yung proximity ni Guring o yung layo niya sa ating landmass, any westward shift in the track forecast may result in heavy rainfall over portions of Cagayan Valley sa susunod na 3 araw. At yung southwest monsoon o yung habagat, it may be enhanced by Guring beginning Sunday or Monday. At magbibigay po yan ng mga occasional rains over the western portions ng central at maging ng southern Luzon.
Ang hoisting or pagtaas ng tropical cyclone wind signals over areas in northern Luzon may begin tonight or tomorrow. And yung possible enhancement of southwest may result in gusty conditions beginning on Sunday or Monday over most of the southern Luzon and Visayas, and as well as the portions of Caraga. Yung gusty conditions are more likely in coastal areas and upland or mountainous areas exposed to winds. Again, dito po posibleng magtaas ng mga gale warning, especially sa mga coastal areas na kung saan ay lalakas yung southwest monsoon o yung habagat. Samantala, update naman po sa tropical depression outside the Philippine area of responsibility. Kanina ho, alas 10 ng umaga, huling namata ng kanyang sentro sa laing 2,955 kilometers east yan ng extreme northern Luzon. At sa ngayon, base sa ating pagtaya at forecast, mababa naman po ang tsansa na pumasok ito na ating area sa ukol sa nasabing weather disturbance. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Magandang amag.